Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-love ako sa boss ko. Episode 5 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Dumating ang araw ng Lunes. Good morning, Sir Cairo. Good morning, Prince. Hindi man lang ako tiningnan ni Sir Cairo. Tapos, diretsong pumasok siya sa office niya. Patay. Galit yata sa akin. Hindi man nga lang siya nagpatimpla ng kape. Naisipan kong pasukin si Sir Cairo sa opisina niya. Pero nakalak ang pinto. Naku, naglock ng pinto si Sir. Galit pa talaga siya sa akin? Paano ba to? Oh no, Prince. Bakit kasi napaka-kissable ng lips mo? Ayan tuloy. Nahalikan tuloy kita. Gosh. How will I explain this to him? Ano ba itong mga sinasabi ko? Ay. Sir? Sir Cairo? Bakit po kayo naglock ng pinto? Gusto niyo po ba ng kape? Hindi na, Prince. Nag-coffee na ako sa bahay eh. Pwede bang iwan mo muna ako mag-isa dito sa loob? Paano to, Cairo? Paano na to? Ay! Bahala na. Maya-maya, biglang nag-ring yung phone ko. Hello, Cairo? I'm in Manila right now. Can we meet? Oh, Zoe. What's up? Nasa Cavite ako eh. Teka, kailan ka nakabalik? Just recently. Let's meet up. I've missed you. Really? I mean, you left with another guy. And now, biglang na-miss mo ako? It was a mistake. Patawarin mo na ako. I want you back, Cairo. Prince, alis ako ah. Ikaw na muna bahala dito. Sige sir. Anong oras po kayo babalik? Gusto sana kita makausap sir eh. Baka hindi na ako makabalik eh. See you na lang bukas, okay? Saan po ba yung punta niyo sir? I have to go to Manila. Nandun kasi si Zoe eh. She wants to see me. Si Zoe po yung ex niyo po, di ba? Oo. Gusto daw niya makipagbalikan eh. Alis muna ako ah. Bye-bye. Patakbong umalis si Sir Cairo. Nagmamadali atang makita yung ex niya eh. Ako naman, naiwan sa opisina. Aaminin ko, nalungkot ako dahil nung nakaraang gabi lang eh, ang saya naming dalawa. Pero ngayon, ewan ko. Ay. Kinabukasan. Prince, good morning. I'll be out for a week or two ah. May mga email akong sinend sa'yo. Ikaw na muna bahala dyan ah. Unahin mo muna yung mga urgent and please coordinate with everyone, okay? Good morning po, sir. Copy po. Magkasama po ba kayo ni Ma'am Zoe? Oo. We'll go to Boracay and some other places. Magbabakasyon na muna kami. Prince, pinagkakatiwalaan kita. Kaya pagbalik ko, wala sana maging problema, okay? Okay po. Makakaasa po kayo, sir. Ingat po kayo ni Ma'am Zoe and enjoy po. Ay, wala namang namamagitan sa amin ni Sir Cairo eh.
Pero bakit nasasaktan ako? Tsaka, mas mabuti na yung nagkabalikan sila ni Ma'am Zoe. Para sumaya na siya ulit. Noong una ko kasi siyang nakita sa loob ng sasakyan niya, ang sobrang saya niya eh. Nung gabing yun, naalala ko pa. Ay, hindi ko na kailanman nakita ang sayang yun mula kay Sir Cairo. Kaya kahit sa kaunting pamamaraan ko, gusto ko siyang mapangiti palagi. Hindi ko naman inakalang mahuhulog ang loob ko sa kanya. Ay nako! Bakit ka kasi umaasa, Prince? Walang kayo. Pareho kayong lalaki. Imposible itong iniisip mo. Oh, hello Sir Cairo. Napatawag po ulit kayo. Yeah, I'm sorry. I almost forgot eh. We have a new client. Pa-check na lang sa mga in-email ko sa'yo. Hanapin mo yung file na sinend ko about Jordan Casimiro. Prince, I trust that you can handle this, okay? Make sure to close that deal. Yes, sir. Actually, nire-review ko na eh. Magsaset up na po ako ng meeting with Sir Jordan. Makakaasa po kayo, sir. Ako pong bahala. Sige, Prince. See you soon. Sige, Sir Kyra. Ingat po. Bye-bye. Jordan Casimiro. Sana naman eh, makuha ko yung deal na to. Panigurado? Matutuwa si Sir Cairo. Pagbubutihin ko, Sir Cairo. Pangako yan sa'yo. Makalipas ang 2 linggo. Good morning, Sir Jordan Casimiro. I'm Cairo Princesa. I'm the one managing this branch. Have a seat. Would you like some coffee? I'll have my secretary make some. Finally! It's a pleasure meeting you, Mr. Princesa. So, you basically own this branch, right? No sir. It's a corporation. And my dad owns the majority. I'm just the one managing this location. I see. Sorry, Mr. Princesa, pero didiretsohin na kita ha. I know you're the boss here, but I'd rather talk to your secretary about the deal eh. Siya kasi yung nakausap ko simula pa lang and I would not want to repeat myself. No problem, Sir Casimiro. But I have your file here in front of me. I am very much capable of discussing this with you. There's no question about your capabilities, Mr. Princesa. But still, I would prefer to talk to my lucky charm. Where is he? Just a moment, Sir Casimiro. Tatawagin ko lang si Prince. Habang nag-aayos ako ng ibang file sa station ko, bigla akong tinawag ni Sir Cairo at pinapasok sa loob ng kanyang opisina. Ramdam kong wala siya sa mood. Kababalik niya lang mula sa 2-week vacation na. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa pag-alis niya. Dahil hindi pa kami nakapagkwentuhan. Pero nung nabanggit niya na ako yung gustong kausapin ni Sir Jordan, bigla akong kinabahan. There you are, my lucky charm. It's so nice to see you again. So ano, go na tayo, right? Good morning, Sir Jordan. Of course, sir. Go na tayo dyan. Kinabahan naman ako sa'yo, sir. Akala ko nagbago yung isip niyo eh. Maiwan ko muna kayo dito sa loob, Sir Casimiro. With my secretary. Just let me know what help you need. I'll be outside. Sure, Mr. Princesa. You can leave us for a moment. How are you, my lucky charm? Namiss kita. I know, sir. Okay na okay po ako. Lalo pat nagkita tayo ngayon. Pipirma na po ba kayo? Oo naman. Malakas ka sa akin eh. And I will expect you to visit me later at night, right? Habang papasarado ang pinto? What the? Visit at night? Ilang araw lang akong nawala. Ito na yung nadadatnan ko?
Pinaalis pa nga ako sa sarili kong opisina. Hindi ko palalampasin to. Nang matapos pumirma ng kontrata si Sir Jordan, sabay na kaming lumabas mula sa opisina ni Sir Cairo. Habang patuloy pa rin kami nag-uusap. Sir Cairo, excited na akong ibalita sa ito. Nakuha ko yung deal. Ang saya ko, grabe. Thank you po Sir Jordan sa tiwala niyo ah. Hinding-hindi po kayo magsisising. Kami ang pinili niyo. Nako, kung hindi ka lang malakas sa akin, Prince, sa iba na ako nagpagawa ng mga ads eh. Alam mo namang, ikaw ang lucky charm ko, di ba? So, susunduin kita later, around 6 to 6:30 p.m.? Yes, Sir Jordan. See you later po. Sige, Mr. Prinsesa, hindi na ako magtatagal ah. Kung may mga tanong ka, just ask my lucky charm. I mean, your secretary. I have already signed the contract and I hope you guys will meet the timeline, okay? Of course, Sir Casimiro. I'll discuss everything with my secretary. Shall I see you out, sir? There's no need. I know my way out. It's a pleasure doing business with you guys. Nanggagalaiti na ako sa galit. Walang hiya ka, Prince? At saan kayo pupunta mamaya? Nang makababa na si Sir Jordan, ibabahagi ko na sana kay Sir Cairo ang good news. Pero sinigawan niya ako. Prince Gabriel, inside my office, now! Nagulat ako sa naging treatment ni Sir Cairo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako sinigawan. At kung bakit galit siya. Pero, tahimik ko siyang sinundan sa loob ng opisina niya. Habang nakayoko at nanginginig ang tuhod ko. Prince, what just happened? You know for a fact that this company works with dignity, right? We need more clients, and that's given. But not in this way, Prince. Hindi yung may nakukuha tayong kliyente sa pamamagitan ng paglalandi mo. Nakatayo lang ako sa harapan niya. Habang siya naman ay nakaupo sa upuan niya. Anong paglalandi? Gulong-gulo ako kaya naglakas loob ako magtanong. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? So magmamaang-maangan ka pa. I heard everything. Visit at night? Lucky charm? At susunduin ka pa ng client natin mamaya? Prince, anong tawag mo doon? Sir, nagkakamali kayo. Hinakuha ko po ng maayos yung deal with Sir Jordan. Sir, hindi ko po siya nilalandi. So are you saying that I'm wrong? Come on! As I said, I heard everything, Prince. At kailan ka pa nagsimulang magdesisyon for my branch? You're just my secretary, Prince. Nasaktan ako sa mga sinabi ni Sir Cairo. Kaya't hindi ko napigilan ang mga luha ko. Wala naman kasi akong ginagawang masama eh. So ano? Iiyak ka na naman? Sorry sir. Nagkakamali po kasi kayo eh. May ibang dahilan po kung bakit magkikita kami ni Sir Jordan. Pero mukhang hindi naman po kayo willing makinig. Lalabas na po ako muna. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Matapos nun, naging malamig ang treatment sa akin ni Sir Cairo. Ako naman, nag-astang parang walang nangyari. Ganun pa rin ang treatment ko sa kanya. Walang nagbago. Yun nga lang, hindi na kami masyadong nag-uusap. Hindi na rin kami kumakain magkasabay. Hindi na siya nagpapatimpla ng kape sa akin. At laging sa labas na lang siya bumibili. Hindi ko pa rin lubos maintindihan kung anong ibig sabihin niya noong sinabi niyang nilalandi ko si Sir Jordan. Wala naman kasing nangyaring ganun eh. Inabuti ko na lang na manahimik.
At hayaan si Sir Cairo. Naisipin kung ano man ang gusto niyang isipin. Basta ang importante, may trabaho ako. At ang maganda pa doon, nakakuha ko ng part-time job. Sa tulong na rin ni Sir Jordan Casimiro. Nakaraan, bago makuha ni Prince ang deal with the client. Good morning, Sir Jordan. Prince Gabriel nga po pala. Secretary po ako ni Sir Cairo Prinsesa. Hello, Jordan na lang itawag mo sa akin. Ang pogi mo namang bata ka. Teka lang, may jowa ka na ba ha? Ay naku sir, wala pa po eh. Busy pa po ako sa paghahanap buhay. Pasok na po tayo sa loob, sir. Fast forward tayo. Ganun ba, Prince? Ang sipag mo pala. Ginagawa mong lahat ng ito para sa pamilya mo, ha? Opo, Sir Jordan, pero mukhang nalalayo na po tayo sa discussion natin, sir. Tama na po tong kwento ng buhay ko. Ay gusto ko pa eh. Magkwento ka pa. Huwag kang mag-alala. Pipirma ako ng kontrata dito sa inyo. Magkwento ka na dali. Excited na akong makinig. Fast forward ulit tayo. Walang hiyang baklang yun, so tinanggal ka talaga sa part-time job mo? Sa may bar? Tapos, sinuspend ka pa talaga ng boss mo dito, ha? Hala sir, hindi ko po sinasadyang maiyak po kayo o sumama po yung loob nyo pero opo eh. Nangyari po ang lahat ng yun. Ay, tapos ngayon, mabait na sa inyo si Sir Cairo mo, ha? Opo sir, hindi na niya ako sinusangitan. Umpunin na lang kaya kita Prince, gusto mo? Di bale, tutulungan kita. Tutulungan kita dito sa first deal mo. Buti na lang pala, out of town yung boss mo, di ba? Oo nga po eh. Mukhang sinuwerte po ako sa inyo, Sir Jordan. Now that I'm thinking, bakit di mo subukan mag-part-time job sa cafe ko? I mean, if gusto mo lang naman. Talaga po, sir? Sige, sir. Tatanggapin ko po yan. Salamat po, ah. Bilib ako sa sipag mo kaya simula ngayon, lucky charm na kita. Ito yung address ko, ah. Isusulat ko sa papel. Malapit lang dito yung isang branch ko kaya hindi ka mahihirapan pero sa isang buwan pang bukas nun ha. Ganito na lang. Susunduin kita 2 weeks from now para makasama ka sa orientation. Sige po sir. Hindi na po ako makapaghantay. Salamat po ulit Sir Jordan. Well, dadaan din naman kasi ako dito ng araw na yan eh. To finalize everything. Hopefully, mamit ko si Cairo. At para masampal ko na din. Hinako po sir. Huwag po. Mabait po si Sir Cairo. Hindi na po siya masungit sa akin ngayon. Joke lang Prince. Sige, alis muna ako ha. Sana nga ba yung exit dito? Ay, masamahan ko na po kayo sir sa baba. Tara na po. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi mo kasi naman pinagdaanan ko, Prince. Kaya hindi mo naiintindihan kung bakit ganito ako sa'yo ngayon. 2 weeks. 2 weeks lang ako nawala. Pinagpalit mo na ako sa barakong baklang yun. Gusto mo pala ng maskulado eh. Di sana sinabi mo para makapagpalaki din ako ng katawan. Ang ina naman oh. Bakit ba ako nagsasalita mag-isa? Kainis. Wala na palang laman tong beer ko eh. Ay. Sinubukan ko makipag-ayos kay Zoe sa loob ng 2 linggo. Habang naka-out of town kami. Pero wala ding nangyari. Puro kami away. Hanggang sa mapagdesisyonan naming hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro
Dahil iba na yung nilalaman ng puso ko. Kaya't hindi ko rin magawang ibigay sa kanya muli ang sarili ko ng buong buo. Mahal ko na si Prince. At gusto ko siya na lang ang pagtuunan ko ng pansin. Handa na akong ipaglaban sana yung pag-iibigan namin. Kahit alam kong hindi ito magiging madali. Hindi ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag to sa daddy ko pero sigurado akong sa bandang huli, pag-ibig ang magwawagi. Hindi ko rin alam kung ganun din yung pagtingin sa akin ni Prince pero handa akong subukan. Unti-unti. Hanggang sa mahalin niya ako. Bakit mo ba ako pinahihirapan, Prince? Ako na lang kasi yung piliin mo. Ako na lang. Pwede din naman kitang tawaging Lucky Charm eh. Kahit anong gusto mong itawag ko sa'yo, gagawin ko. Kahit ano. Basta mahalin mo lang din ako. A few days later. Good afternoon, Sir Casimiro. Sorry, I was not expecting na pupunta kayo today eh. Tatawagin ko lang si Prince sandali ah. No need. And Jordan na lang itawag mo sa akin. I think it's about time na sa'yo naman ako makipag-negotiate. Sorry sa surprise visit ah. Pasensya ka na ha. Medyo na-obsess kasi ako sa sekretary mo sa simula pa lang eh. Anyway, kumusta siya dito? Hindi ba siya nalilate? No, Sir Jordan. On time naman po siya pumapasok. Good. At least, he kept his promise na hindi maapektuhan yung work niya dito. While he is also working for me. I think I don't understand, Sir Jordan. Prince is working for you? Hindi niya ba nakwento? Yes. He's working part-time at one of my cafes. Diyan lang sa Gentry. Ang sipag nitong empleyado mo, Mr. Prinsesa. Actually, sinubukan ko siyang sulutin pero loyal sa'yo si Prince. Kailan lang siya nagsimula? 2 weeks ago. Nung sinundo ko siya for the orientation. Right now, they're on training in preparation for soft opening. Sorry, I didn't know. Sige, I'll talk to him. Okay. Kaya ako naparito dahil gusto ko pa sana magpagawa ng additional ads for my other businesses. So, what do you have for me? Fast forward tayo. Thank you for the trust, Sir Jordan. Shall I see you out? Sure. Nasaan ba si Prince? I wanna see him. Kaya kamustahin ko lang. I look for him. May pinagawa kasi ako sa kanya eh. I see. Wag na. Magkikita din naman kami later sa cafe eh. I'll be back soon. Don't worry, Sir Jordan. I'll have everything ready by then. Did I get it all wrong again? Goodness gracious. Have you been loyal to me all along, Prince? How will I apologize to you now? Ang tagal kitang hindi pinansin. Nakakainis. Bakit pa kasi lagi ako nag-jump into conclusion? Oh God. Help me please. Sabado ng umaga. Ay, matumal yata ang benta ko ngayon ah. Mag-aalas 9 na. Kalahati pa lang yung nabibenta ko eh. Hindi pwede to. Kailangan maubos tong lahat. Bibingka, Suman, Tron, bili na po kayo. Naglalako ka na naman? Sabado ngayon ah. Dapat nagpapahinga ka eh. Pero, hindi kita papansinin. Galit pa rin ako sa'yo.
Bakit ka kasi nagsesekreto sa akin? Ay, kawawa ka naman mahal ko. Hindi ko yata kaya to ah. Ay. Buwaba ako saglit habang naka-hazard yung sasakyan ko sa gilid ng kalsada na may kalayuan mula sa kinatatayuan ni Prince. Doon tsaba ko yung tambay na bilhin lahat ng paninda niya. Pagkatapos, bumalik ako sa loob. Ano ba yan, Prince? Hindi kita matiis. Paano ba kasi ako magsasorry sa'yo? Hindi ko naman kasi alam yung nangyari. Di mo kasi sinabi sa akin. Kasalanan mo yan eh. Buwisit naman oh. Bakit pa kasi hindi mo na ako nagtanong? Baka alis na nga. Baka makita pa ako ni Prince dito eh. Baka isipin niyang ini-stalk ko pa siya. Teka lang, mukhang sasakyan ni Sir Cairo yun ah. Saan kaya ang punta niya? Di bale? Ang importante, naubos yung paninda ko. Salamat dun sa mamang bumili ng lahat ng natira ko. Makauwi na nga, para makabawi ng tulog. Makalipas ang ilang oras. Kuya! Gising po, may tumatawag yung boss niyo. Biglang pagising sa akin ni Yumi habang ako yung tutulog sa sala. Ha? Late na ba ako? Sabado ngayon, di ba? Sagutin niyo na muna yun, kuya, baka importante. Hello, Sir Cairo? Napatawag po kayo. Hi Prince. Wala lang. Mangangamusta lang sana eh. Naistorbo ba kita? Hindi naman po. Umidlip lang ako sandali dito sa bahay. Ay, hala, ganun ba? Sorry sige. Mamaya na lang ako tatawag. Hindi sir. Gising na po ako eh. Bakit po ba? May pag-uutos po ba kayo? Gusto sana kitang iyain kumain mamaya kung pwede ka. Pwede naman ako sir. Buti na lang at wala akong duty ngayon sa burger shop. Anong oras po ba? Susunduin kita mga 6 p.m. Sige po. Kailangan po bang magdamit ng maayos? Not necessarily. Kahit pambahay lang, okay na yun. Sige sir. Saan po tayo magkikita? Diyan na lang sa bahay nyo. See you later, okay? Okay po sir. Kita-kits po. Bye! Teka nga lang. Hindi na ba galit sa akin si Sir Cairo? Naalimpungatan kasi ako eh. Kaya hindi ko natanong. Pambahay. Teka, may maayos ba akong pambahay? Eto. Pwede na siguro tong paborito kong white t-shirt. Tapos, jersey shorts. Saan ba kasi kami pupunta? At bakit pambahay lang yung susuot? Di bali na nga. Kailangan ko ba magpabango? Huwag na nga lang. Pambahay lang naman daw eh. Bahala na. Ay hala. Nandiyan na si Sir Cairo. Okay lang ba tong suot ko, Yumi Jamil? Pambahay lang daw sabi niya eh. Kuya, saan daw ba kasi kayo kakain? Dala kang pasalubong ah. Oo ba? Magdadala ka pag uwi ko, Jamil. Sige na, alis na ako ah. Pakisabi na lang kay inay na umalis muna ako. Lumabas ako sa bahay at dumiretso sa front seat ng sasakyan ni Sir Cairo. Nakakahiya man yung suot at tsinelas ko pero sabi niya, pambahay lang eh. Wala namang nagsasapatos sa loob ng bahay, di ba? Nako sir, pambahay ba sa inyo yan? Nakakahiya naman tong suot ko. Okay naman yung suot mo ah. Ang cute mo nga eh. Ang cute ng jersey shirts mo. Bagay sa yung white t-shirt. Teka, nag-shampoo ka ba ha? Oo naman sir. Ang balbon pala ng mga binti niyo sir no? Ngayon pala kitang nakitang nakapambahay eh. Oo.
Balbon kasi yung lahi namin pero sa binti lang naman. Sa ibang bahagi ng katawan ko, wala namang masyadong balahibo eh. Ikaw nga dyan eh. Ang kinis ng mga binti mo. Nagsishave ka ba? Hindi po sir. Likas akong walang balahibo kahit sa kilikili. Ang sosyal naman ng pambahay niyo sir. Parang panglakad na din eh. Pambahay na pala ang polo ngayon at denim shorts? Ah, pilosopo ka ah. Ano gusto mo maghubad na lang ako dito? Ay no sir, wag po no. At baka maakit ako eh. Joke lang po. Saan po bang punta natin sir? Sa condo ko. Bibili tayo ng takeout tapos doon natin kainin. Okay po sige. Malapit lang ba yun dito? May kalayuan pero madali namang mapuntahan eh. Ano bang takeout ang gusto mo? Kahit ano po sir. Hindi naman po ako maarte eh. Sige. Bakit nga pala wala kang duty sa burger shop ngayon? May hinaharap na kasi ako mas magandang part-time job sir. Ang totoo niyan? Doon ako nagpa-part-time ngayon kay Sir Jordan. Sorry po kung hindi ko po nasabi. I see. That's okay. As long as kaya mo at hindi affected yung trabaho mo sa opisina, okay lang. Fast forward sa loob ng condo unit ni Cairo. Dito po kayo nakatira, sir? Wow! Ang ganda pala ng condo nyo eh. Saan po yung pamilya nyo, sir? Tanong ko kay Sir Cairo. Habang siya naman, inihahanda yung take-out food na binili namin. Mag-isa lang ako dito. 4 years nang wala yung mami ko. Yung daddy ko naman, may ibang pamilya na. Lumipat ako dito nung inappoint ako ni dad na mag-handle ng branch natin. Ganun po ba? Hindi po ba kayo nalulungkot dito, sir? Sorry po sa tanong ko Hindi naman. Sanay na ako. At mas mabuting magpakalayo-layo ko sa pamilya ni dad. Hindi kasi kami magkasundo ng asawa niya eh. Don't worry. Okay lang talaga ako dito. Prince, pagkatapos natin kumain, pwede bang samahan mo muna ako dito? Dito ka na lang matulog Nako sir, nakakaya naman po sa inyo tsaka baka biglang dumating dito si Ma'am Zoe, lagot pa ako. Si Zoe ba yung naalala mo? Hindi kami nagkabalikan. Walang pupuntahan yung relasyon namin dahil lagi kami nagtatalo eh. Tsaka may iba na akong gusto. Si Sir, may ibang napupusuan. Nice. Sino po ba yun, sir? Kilala ko po ba? Basta, malalaman mo rin mamaya. Ang Prince, kaya mo bang buksan to? Di ko kasi mabuksan eh. Oo naman sir, madali lang yan, ito tingnan nyo. Fast forward tayo. Thank you Prince Sinamahan mo ako ngayon. Pwede naman ako anytime sir eh. Basta wala akong trabaho. Inom tayo konti, gusto mo? May beer ako sa ref. Naku sir, alam mo namang mahina ako dyan eh. Tsaka, wala sir. Sige na kahit isa lang. Isang inkan lang isa lang sir Sige kunin ko lang Dinala ako ni Sir Cairo sa veranda ng condo niya nang makuha niya yung 2 lata ng beer. Umupo kami doon sa sahig at nagsimulang uminom. Huwag mo kasing madaliin, Prince. Kaya ka madaling malasing paano po ba dapat? Pakonti-konti. Hindi ko kasi gusto yung lasa kaya mas mabuting maubos ko na kagad. Kaya pala, hinay-hinay lang. Mauubos din yan. Alam mo, dito sa veranda, dito ako madalas tumambay. Umiiyak kapag nalulungkot. Ito yung nagiging comfort place ko dito sa condo. Sabi ko pa nga noon dadalhin ko dito balang araw.
Yung taong importante sa akin kapag nakilala ko na siya. Ganun po ba, sir? Ang swerte naman pala ng taong yun eh. Siya nga pala, sir. Galit pa po ba kayo sa akin? Ang tagal nyo kasi ako hindi pinansin eh. Ngayon na lang ulit? Actually, hindi naman ako galit sa'yo eh. I mean, nagalit ako, oo. Pero, in-explain na ni Jordan sa akin ang lahat. Ikaw kasi, natutunan mo na magsikreto sa akin. Kasalanan mo yan. Sir, sinubukan ko namang sabihin sa'yo eh, pero kapag nagagalit kasi kayo, hindi na kayo makausap ng maayos eh. Oo na, sorry na. So, okay na tayo ha? Wala nang sama ng loob? Opo, oks na tayo sir. Matanong ko lang po, kung dadalhin nyo dito sa veranda yung taong importante sa inyo, bakit po ako nandito? You're so funny. Kailangan ko pa bang bigyasin sa'yo? Sorry sir bobo kasi ako sa mga ganito eh. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko ay bigla akong ninakawan ni Sir Cairo ng halik sa labi. O yan, maliwanag na ba? Ano pong ibig sabihin nito sir? So gusto mo laplapin kita para maintindihan mo? Nang akmang hahalikan ulit ako ni Sir Cairo? Napaatras ako. Teka lang sir. Sandali lang naman po. Hindi pa ako ready. Wala ka pala eh. Cairo na lang tawag mo sa akin. Simula ngayon, wala nang sir ha? Naku, boss po kita eh. Paano ba yun? Sige, sa loob ng opisina, pwedeng sir pa rin. Pero sa labas, Cairo na lang. Okay po sir. Cairo pala. Hindi pa ako sanay. Pasensya na. Gusto kita, Prince. Gustong gusto kita. Simula pala nung nakita kita. Gusto na kita. Ikaw ba? Gusto mo rin ba ako? Mahirap po sir eh. I mean, Cairo, parang mahirap po ito eh. Anong mahirap dun? Sasagutin mo lang naman kung may nararamdaman ka para sa akin eh. Huwag mo munang isipin kung ano yung mangyayari bukas. Ang isipin mo lang, yung ngayon. So ano? Tatanungin kita ulit ngayon. May nararamdaman ka rin ba para sa akin? Napabuntong hininga ako. Alam ko ang sagot sa tanong ni Cairo pero hindi ko napaghandaan na mangyayari pala ito ngayon. Alright, so that's our episode 5 ng Na In Love Ako sa Boss Ko by Gino, syempre. Maraming salamat sa iyo bro for sending this beautiful and nakakakilig na story. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, sana safe kayo. Lalo na ngayong panahon ng bagyo. Kaya kung nasan man kayo, mag-iingat po kayo palagi At sana matapos yung bagyo na to na iligtas tayong lahat. At sa kabila ng ulan, please patuloy pa rin tayong magmahal, magdasal, at umasa na lilipas din ang unos. Balik tayo guys dun sa story ni Cairo at ni Prince. Grabe no? Hindi ko in-expect yun. After lahat ng tampuhan, selusan at misunderstanding nila, finally, inamin na ni Cairo na gusto niya si Prince. Ang tagal niyang pinigilan yung nararamdaman niya eh. Pero nung moment na yun, ramdam mo talaga na galing sa puso eh. Hindi man niya masabi sa salita kaagad, pero yung mwah, mwah, chup, chup, pero yung yung halik na yon, yun yung sagot sa lahat eh. Tapos, nung sinabi niyang, gusto kita, Prince. Gustong gusto kita simula pa lang nung nakita kita. Huy. Parang ako yung kinilig sa harap ng screen eh.
Yung vibe ng scene na tahimik lang, may konting ilaw mula sa veranda, tapos silang dalawa lang. Sobrang simple pero punong-puno ng emosyon eh. At si Prince pa, hindi alam kung anong sasabihin eh. Nangingiti-ngiti pero halatang nahulog na rin. Uy! Ang wholesome pero nakakakilig, di ba? Kung ako si Prince, baka napasigaw na lang ako ng, "Yes, Daddy!" Oh yeah! Joke lang guys. I mean, yes sir, yes kaagad. Si Cairo yun eh. Pero syempre, si Prince yun eh. Mahiyain, marupok, pero may self-control. Parang yung binatang Pilipino. Yeah. Hi Cairo, ang galing mo magpakilig eh. Yung linya mo pa na, "Huwag mo munang isipin bukas. Ang isipin mo lang muna yung ngayon." Sobrang quote-worthy yun. Kung kinilig ka rin sa confession na yun, don't forget to comment, like, and subscribe. At syempre, ishare mo na rin sa tropa mong marupok sa mga tulad ni Cairo at Prince. Yun lang, at maraming salamat po sa pakikinig. Mwah, mwah, chup, chup, Hanggang sa muli guys.